Ito ay babasahin ko muli. Nasa Lucas 8 naman. 8:11. Basahin ko to. Pinaliwanag ni Jesus ang talinghaga. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Yun ang nakasulat. Hindi manalig at maligtas. Yung mga binhi ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang mga binhi. At kumalat sa daan, nalaglag sa daan, sa tabi ng daan, at nakinig sila, ngunit dumating ang dyablo. Nakinig sila at inalis sa kanilang puso ang kanilang mga pinakinggan para upang hindi sila manalig sa Panginoon. Nakasulat naman dyan, inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig sa at maligtas. Inalis ng dyablo sa kanilang puso ang mga salitang napakinggan nila. Kaya paulit-ulit din silang nagkakasala, katulad natin, nagkakasala paulit-ulit dahil ayaw ng dyablo na sumunod tayo sa Panginoon, sa mga tuntunin ng Panginoon. Kaya gusto niyang kunin ang mga salita na nananatili sa ating mga sarili, kaya huwag tayong magpabaya sa ating mga sarili. Kailangan nating panatilihin natin ang mga salita ng Panginoon sa ating isip at puso. Habang hindi pa nakaukit o naitanim ang salita ng Diyos sa ating isip at puso, kailangan tayong mananatiling naglilingkod sa Panginoon, manatiling matatag habang wala pa. Patatagin natin ang ating mga sarili sa mga salita ng Panginoon. Dahil pag oras na inagaw yan ng dyablo sa atin, kinuha, ay wala na, nag-fly away na naman. Kaalis na naman yung mga salita ng Panginoon sa ating isip at puso. Kaya mag-ingat tayo lagi. Tuloy ko lang. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumino sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Hindi ka agad-agad sila ang mga nakinig sa salita, tumanggap nito, siyempre nagagalak. Sa umpisa lang nagagalak, katagalan nawala na, dahan-dahan nawala. Hindi nanatili sa puso ang salita ng Panginoon. Dahil hindi pa nga naman nakaukit na hindi pa naman itinatak at inukit ng Panginoon sa ating mga puso. Kaya tayong nakikinig tayo ngayon, bukas nawala na. Nag-fly away na yung mga hindi nga tumitino sa ating mga puso at isip. Nag-fly away na. Dapat natin alerto tayo, dapat manatili sa ating isip at puso at tumino talaga to sa atin. Kumbaga, itanim natin sa ating puso yung mga tuntunin ng Panginoon, yung mga aral ng Panginoon para sa atin. Dapat manatili sa ating isip at puso habang hindi pa itinatak o inukit sa ating puso. Dahil darating ang panahon, iukit niya yan lahat sa atin. Iukit para wala nang turo-turo, wala nang turuan. Yan ang pangako na sa atin. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga nawala na naman ngunit malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at
kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga naasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita, iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ito, hanggang sa mamunga. Pag namunga ito, ay mas maganda. Pag namunga, ibig sabihin, kumakalat na sa ibang dako, sa mga kapwa mo nakikinig. Yun ang pagbubunga ng salita ng Panginoon. Yung iba naman, nahumaling sa kalayawan, sa mga alalahanin, kaya hindi nga tumino sa kanilang isipan. Nadadaig na kaagad. Kahit may mga pagsubok, manatili tayo sa Panginoon. Dahil yan ang gusto niya sa atin, manatili tayo lagi sa mga salita ng Panginoon, sa Kanya mismo. Kasi nga, nahumaling na yung iba sa kalayawan, sa party-party, sa mga kung saan-saan pumupunta, nawala na sa kanila ang salita ng Panginoon. Dahil puro na kaligayahan ng sariling isipan ang nananatili sa ating pagkatao. Yung mga nasik naman sa matabang lupa, yung iba iniingatan, yung iba talagang nakaukit na sa pusong tapat at malinis, at sila'y nagtiyaga hanggang sa namunga. Hanggang sa namunga, di ba? Nagtiyaga, talagang nagtiyaga hanggang sa namunga ang salita ng Diyos. So, kumalat sa buong mundo. Kailangan ganyan.